Sa simula ng pelikula, isang lalaki ang nag-ho-host ng isang live na broadcast sa radyo. Ang mga dingding ng studio ay pinalamutian ng mga larawan ng buwan, kung saan di umano'y natuklasan nila ang ulo ng isang robot, mga larawan ng mga batong Stonehenge, at isang clip ng pahayagan tungkol sa mga prophecy ng Mayan. Sa lugar ng Maine sa ilalim ng lupa, isang grupo ng mga siyentipiko ang nagsasagawa ng paghuhukay. Habang ginagalugad nila ang mga kuweba, nakakita sila ng isang sinaunang pinto kung saan mayroong isang susi. Sa sandaling tanggalin nila ang susi sa kahon nito, tila mahiwaga itong dumikit sa pinto at nag-trigger ng malakas na electromagnetic pulse. Samantala sa England, dumating ang mga turista sa Stonehenge. Ang gabay ay sinasabi sa kanila ang tungkol sa kasaysayan ng lugar nang biglang magkaroon ng isang lindol, at ang gitnang bato ay nagsimulang lumiwanag. Isa-isang nagsimulang gumalaw ang iba pang mga bato, at ang mga turista ay kinakabahan habang pinapanood ang mga nangyayari. Pagkaraan ng ilang sandali, nagkaroon ng mga kidlat mula sa mga haligi at tumama sa gitnang altar. Dahil natatakot, sinubukan ng mga tao na tumakas ngunit hindi sila nakaalis sa tamang oras. Isang nakabubulag na kidlat ang lumiwanag, at walang naiwan kundi mga tambak na abo kung saan dating nakatayo ang mga tao. Samantala, si Dr. Jacob Glazer ay nagsasalita sa kanyang programa sa radyo. Binanggit niya na ngayon ay natuklasan niya ang isang anomalya, na isang napakalakas na electromagnetic surge sa Amerika na energy grid na naglakbay mula sa lugar ng Maine hanggang England. Hindi niya alam kung ano yon, at gaya ng dati ay nananatiling tahimik ang mga siyentipiko ng gobyerno. Sa panahon ng broadcast, tumawag ang isang tagapakinig upang sabihin na lumipat ang Stonehenge ngunit hindi ito pinansin ni Jacob at ibinaba ang tawag. Gayunpaman, tumawag ang isa pang tao upang kumpirmahin ang kwento na sinasabing nakita niya itong nangyari gamit ang kanyang sariling mga mata. Ang lugar ay nilagyan ng harang ng militar, at walang sinuman ang pinapayagan na lumapit. Dahil naiintriga, nagpasya si Jacob na siyasatin mismo ang lugar. Habang naghahanda siyang umalis, sinubukan ni Jacob na tawagan ang kanyang kaibigan na si Dr. Joseph. Nang sa wakas ay sumagot si Joseph, sinabi sa kanya ni Jacob ang tungkol sa Stonehenge at iminungkahi na pumunta silang magkasama sa England. Gayunpaman, tumanggi si Joseph at binanggit ang kanyang abalang schedule. Pagkatapos ng pagtanggi ng kanyang kaibigan, nagtungo si Jacob sa airport ng mag-isa. Samantala, ang mga awtoridad ng Britanya ay nagtayo ng emergency command center sa isang paaralan malapit sa Stonehenge. Dumating doon si Dr. John Truesdale at nakipagpulong sa iba pang mga siyentipiko, si Dr. Casey at ang radio physicist na si Marla ay nag-uulat ng mga kakaibang radio wave na dumadaan sa mga batong Stonehenge na tila nagmumula sa lupa. Sumali ang geophysicist na si David sa pag-uusap, hindi sigurado kung magkakaroon ng higit pang mga pag-alon ngunit sumasang-ayon na ang nangyari ay parang isang anomalya. Nasuri na nila ang gitnang bato, at lumalabas na may electromagnetic field sa loob nito. Matapos makinig sa kanyang mga kasamahan, sinabi ni John na kailangan nilang malaman ito sa lalong madaling panahon dahil inaakusahan na sila ng mga Ruso ng nuclear testing. Samantala, dumating si Jacob sa command center at nang makita niya ang militar ay napagtanto niyang hindi siya papayagan na pumasok kaya nagtago siya sa gitna ng kakahuyan. Kinagabihan ay pumunta siya sa Stonehenge, kung saan nagsasagawa ng pananaliksik si Dr. Casey at ang kanyang koponan. Kumuha siya ng sample ng lupa at napansin niyang nagbago ang kulay nito, at ilang sandali pa ay nakita niya na ang gitnang bato ay nagsimulang lumiwanag. Si Jacob na malapit na ay ginamit ang kanyang aparato at napansin na ang epekto ng electromagnetic ay tumindi ng husto, at dahil napagtanto ang potensyal na panganib, sinigawan niya ang mga siyentipiko na umalis. Sina John at Marla na nanunood mula sa malayo, ay nagkaroon din ng parehong conclusion at inutusan ang koponan na lumikas kaagad. Sa sandaling yun ay nagsimulang gumalaw ang mga bato, at nagsimulang tumama ang mga kidlat sa kanila. Nagawa ng mga ito na tumakbo at magtago sa likod ng isang sasakyan, ngunit ang isa sa mga miyembro ng koponan ay nag-alangan at saka nawala sa hangin. Kasabay nito sa Yucatan Peninsula sa Mexico, isang Maya pyramid ang nagsimulang gumalaw at pagkatapos ay sumabog. Dahil sinusubukan na maunawaan kung ano ang nangyayari, sinuri ng mga siyentipiko ang iba't ibang impormasyon. Si Dr. Casey ay nakatanggap ng tawag na sinasabi sa kanya na pagkatapos ng kidlat sa Stonehenge, ang pyramid sa Mexico ay sumabog na ganap na sinira ang bansa. Ipinaalam niya ito kay John na may pag-aalinlangan, ngunit kinikilala na ang mga kaganapan ay maaaring konektado. Gayunpaman, iginiit niya na tumuon sila sa kung ano ang nangyayari sa England kaysa sa isang lugar na malayo.
Samantala sa Maine, inaaral ni Joseph ang mapa ng sinabi niya sa kanyang assistant na malapit na sila sa kanilang destinasyon sa kanya hiniling sa kanya na hanapin ang chamber ng araw. Samantala, nagpasya si Jacob na suriing muli ang mga bato, ngunit sa pagkakataong ito ay sa oras na maliwanag ang araw. Kaya naman mabilis siyang nakita ng mga security camera. Habang papalapit siya ay napansin niya ang kakaibang kulay ng lupa, at nang tingnan niya ang bato ay may nakita siyang kakaibang bagay sa loob. Gayunpaman bago pa siya makapag-imbestiga, dumating ang militar at inaresto siya. Samantala, natuklasan nina David at Casey ang mga mikrobyo sa mga sample ng lupa. Agad nilang binanggit ito kay John na nagulat din dahil ang ganitong mga mikrobyo ay karaniwang lumilitaw sa lupa pagkatapos ng pagsabog ng bulkan. Naniniwala si Casey na maaaring ito na ang simula ng bagong buhay, ngunit naputol ang kanilang pag-uusap nang ipatawag sila sa command center. Dinala ng militar si Jacob sa command center at ikinulong siya sa isang selda. Nagprotesta si Jacob na sinasabing siya ay isang siyentipiko at maaari siyang makatulong ngunit tumanggi silang makinig. Nang lumapit ang mga doktor kay Marla, ipinaalam niya sa kanila na nakahanap siya ng mga maikling bahagi sa loob ng mga radio wave, ang mga ito ay umiikli, na lumilikha ng mga alon. Dahil nagtataka, hiniling ni John sa kanya na suriin ang pinakabagong fragment na sinang-ayunan ni Marla at ini-upload ang impormasyon sa programa. Sa pagtatapos ng pagsusuri, lumitaw ang isang timer sa monitor na 37 oras. Napagtanto nila na ito ay isang countdown, at mayroon lamang silang higit sa isang araw upang malaman kung ano ang susunod na mangyayari. Naputol ang kanilang pag-iisip nang dumating ang isang major na may dala ng mga dokumentong mayroon si Jacob. Ayaw ni John na mag-aksaya ng oras dito, pero naintriga si David. Pagkatapos suriin ang mga ito, ipinakita niya ito sa iba. Kaagad na napansin ni Dr. Casey na ito ay isang mapa na may iba't ibang bahagi ng mundo na konektado ng mga linya. Tinanong ng siyentipiko kung sino ang inaresto at nalaman niyang si Jacob Glazer iyon. Mababa ang tingin sa kanya ni John sa kabila ng kanyang nakaraan bilang pinakabatang nakatanggap ng Prelovich Prize sa Astrophysics, kaya hindi niya nakikita ang punto ng pag-aaksaya ng oras sa kanya. Gayunpaman, ang iba ay pinipilit na makipag-usap kay Jacob. Kahit nag-aatubili ay pumayag si John, kaya dinala si Jacob sa gym. Tinanong siya ni Casey tungkol sa mapa, at ipinaliwanag niya na ang mga ito ay mga electromagnetic flow na tumatawid sa bawat isa sa ilalim ng lupa. Ang mga punto ng intersection ay mga punto ng konsentrasyon, ang bawat isa sa kanila ay makikita kung saan matatagpuan ang mga sinaunang istruktura ng sibilisasyon. Ang ganitong mga istruktura ay umiiral sa bawat punto maliban sa Maine gayunpaman, siya ay sigurado na ang isang istruktura ay umiiral din doon at hindi pa lang nadidiskubre. Pagkatapos ay tinanong niya si Dr. Casey kung bakit nagbago ang kulay ng lupa, na itinuturo na kadalasang nagpapahiwatig ito ng paglitaw ng bakterya. Binanggit din niya ang pagpapakita ng kakaibang electromagnetic radiation sa loob ng bato, katulad ng nakita niya sa ibang lokasyon. Naniniwala siya na ito ang susi sa paglutas ng misteryo, at maipapakita niya sa kanila ang lahat kung bibigyan nila siya ng computer. Tinapos ni Casey ang pakikipag-usap sa kanya at bumalik sa Operations Center. Samantala sa center, sinimula ni John ang isang bagong pagsisiyasat sa anomalya. Naglagay sila ng radar sa isang helicopter at ipinadala ito sa Stonehenge gayunpaman, wala silang nakuhang resulta. Sa oras na yun ay biglang lumabas ang mga kidlat mula sa mga bato at sinira ang helicopter at radar, pagkatapos nito ay dumating si General Fershaw sa kampo. Hindi siya nasisiyahan na sinira ng mga bato ang kanyang helicopter at namatay ang kanyang piloto, ipinaliwanag ni John kung ano ang alam nila tungkol sa sitwasyon ngunit iminumungkahi ng general na pasabugin na lang ito. Nakipagtalo si John na kailangan nilang pag-aralan itong mabuti, ngunit hindi sumang-ayon ang militar at nagbigay ng utos. Agad na nagsimulang magtanim ng mga pampasabog ang mga sundalo gayunpaman, nang nangyari ang pagsabog ay sinisipsip ito ng Stonehenge ng walang bakas. Ang nangyari sa lugar ay ikinagulat ng mga siyentipiko at militar. Dahil napagtanto na hindi nila alam kung ano ang susunod na gagawin, iminungkahi ni Casey na dalhin sa kanila si Jacob. Samantala, natagpuan ni Joseph at ng kanyang pangkat ang mahalagang silid na may batong altar. Sinuri nila ito at nakahanap ng isang simbolo na tumutugma sa isa na nasa scroll. Mula sa scroll, nalaman nila na ito ang pinagmumula na kinakailangan para magbigay ng enerhiya sa bato. Ang primordial heel, at ang aparato sa larawan ay ang susi. Si Jacob ay dinala pabalik sa center at binigyan ng access sa isang computer,
nakakita siya ng larawan ng isang sinaunang mekanismo ng paglulunsad na natuklasan sa ilalim ng dagat. Ang mekanismo ay kasalukuyang nasa isang American Archaeological Fund sa New York, at sa pamamagitan ng paghahambing ng mga larawan ng bato na Stonehenge at ng sinaunang mekanismo ay ipinahayag ni Jacob na ito ang susi. Gayunpaman, walang naniwala sa kanya at siya ay muling ikinulong sa isang pansamantalang bilangguan. Sa sandaling siya ay kinulong, ang mga bato ng Stonehenge ay nagsimula muling gumalaw at isang bagong pagsabog ng enerhiya ang naganap at napansin ni Casey na ang huling pagsabog ay 10 oras ang nakalipas. Pagkatapos ng aktibidad sa Stonehenge, ang pyramid sa Java ay sumabog na ganap na sinisira ang Indonesia. Nang makita ang lahat ng ito ay napagtanto ng general na ang Stonehenge ang may pananagutan dito, ibig sabihin ito ay isang global scale na operasyon. Pinapanood ni Dr. Casey ang balita at nagdesisyon na kailangan nilang kumilos, lumabas siya kasama ang Major at humingi ng tulong sa kanya. Si Jacob lang ang nagbigay ng teorya na nagpapaliwanag ng lahat, kaya kailangan nilang pumunta sa New York. Noong una ay hindi sumasang-ayon ang lalaking militar, ngunit nagawa siyang kumbinsihin Dr. Casey. Nilabas nila si Jacob sa kulungan at nagtungo sa Amerika, at kasabay nito ay hiniling ng general na ayusin ang isyu sa bato. Kung hindi nila ito makakaya, plano niyang maghulog ng nuclear bomb sa Stonehenge. Hindi gusto ni John ang plano na ito kaya siya ay nagpasya na tanggalin ang electromagnetic field, at iminungkahi ni Marla ang paggamit ng teleskopyo ng radyo para sa layuning ito. Samantala, ang Major, si Casey, at si Jacob ay sumakay sa isang sasakyan at nagmaneho paalis. Sa daan ay ipinaliwanag ng siyentipiko ang lahat ng nangyari at nang marinig na ang cyanobacteria ay lumitaw sa lupa, sinabi niya na ang Stonehenge ay gumagawa ng isang bagong sibilisasyon at binabago ang mundo sa isang lugar na angkop para sa kanilang pag-iral. Ipinaalam ni David kay John na umalis sina Jacob at Leeds, kaya naman nagalit si John dahil walang pumigil sa kanila ngunit ang kanyang atensyon ay napunta kay Marla. Siya ay nakasagap ng frekwensya ng interferensya. Pagkatapos gumawa ng ilang mga pagsasaayos, iniutos ng siyentipiko na ihinto ang pananaliksik. Ang gamma waves ay naging nuclear, at ang mga short waves na ito ay ginagawang isang nuclear reactor ang Stonehenge. Samantala, si Casey, ang Major, at si Jacob ay dumating sa American Archaeological Fund kung saan sila ay binati at dinala sa sinaunang mekanismo. Gayunpaman, hindi pa nila nagagawang kunin ito sa display ng may pumutok na baril. Walang pag-aalinlangan na binasag ng siyentipiko ang salamin, kinuha ang relic, at tumakbo kasama si Casey. Nang nasa labas na siya, itinago niya ito sa sasakyan at sinabihan ang babae na manatili doon habang pabalik siya sa loob. Doon ay nakita niyang patay na ang Major, at ang kaibigan niyang si Joseph pala ang may kagagawa ng pamamaril. Ito rin ay dumating doon para sa susi, ipinaliwanag niya sa kanya na nakakita siya ng isang pyramid sa ilalim ng lupa sa Maine, at ang mekanismong ito ay ang susi na magpapagana sa sinaunang makina at magbibigay ng kanlungan sa panahon ng apocalypse. Habang may ningning sa kanyang mga mata, sinubukan ni Joseph na kumbinsihin ang siyentipiko na sumama sa kanya na nangangakong masasaksihan niya ang pagsilang ng isang bagong mundo. Tumanggi si Jacob na tulungan siya at nagplanong umalis gayunpaman, pinalo siya ng isa sa mga lalaki sa mukha kaya nawalan siya ng malay. Nang magkaroon ng malay, natuklasan niyang wala na ang mekanismo. Lumabas siya upang pumunta kay Casey, at sinabi sa kanya na ninakaw ni Joseph ang susi. Patay na ang Major at sa loob ng center ay mayroong nag-iispiya para sa magnanakaw. Ang babae ay hindi naniniwala na mayroon sa kanyang koponan na kayang gumawa nito. Binanggit din ng siyentipiko na kailangan nilang magtungo sa Maine, kung saan natagpuan ang isang sinaunang istruktura at gagana rin ng susi para dito. Matapos suriin ang data, inanunsyo ni David na ang isa pang malaking pagsabog ay nalalapit na at ayon sa timer ay mangyayari ito sa loob ng 1 minuto. Nang ang timer ay naging 0, ang Stonehenge ay naglabas ng isa pang malakas na pagsabog at ang mga pyramid sa Egypt ay sumabog kaya ang mga emergency protocol ay agad na idineklara sa gitnang silangan. Hiniling ni John kay Marla na ipaalam sa mga awtoridad na ang mga bansang may mga pyramid ay nangangailangan ng paglikas. Pagkatapos ay lumingon siya sa general, sumasang-ayon siya na pahintulutan ang paggamit ng mga nuclear laban sa Stonehenge. Sa kanilang pagpunta sa Maine, tinawagan ni Casey si John at sinabi sa kanya ang tungkol sa susi na nagpapatunay na si Jacob ay tama sa lahat ng aspeto. Sa kasamaang palad, isang grupo ng kulto ang nagnakaw ng susi mula sa kanila ngunit papunta na sila upang kunin ito. Nang marinig mula sa siyentipiko na siya ay sumang-ayon na gamitin ang nuclear bomb,
Agad na ipinaliwanag ni Jacob na ito ay isang masamang ideya at humingi ng tulong upang mahanap si Joseph. Kailangan nila ng mga tao at sasakyan at sumang-ayon naman si John. Samantala sa pyramid, sinabi ni Joseph sa kanyang mga tagasunod na sila ang mga napili at nakatakdang makita ang mundo na muling ipapanganak. Pagkatapos ng kanyang talumpati, hiniling niya sa kanyang assistant na papuntahin ang mga tao sa kanlungan na isasara niya pagkatapos. Gamit ang kanyang aparato, nakuha ni Jacob ang mga electromagnetic pulse at ginamit ang mga ito bilang gabay patungo kay Joseph. Sa sandaling yun ay inilagay ni Joseph ang susi sa altar at pinaandar ang mekanismo, at ang pyramid ay lumabas mula sa lupa. Nagkagulo ang paligid nila, gumuho ang aspalto, at muntik pang mahulog sa bangin ang sasakyan na may sakay sa mga siyentipiko. Nang makahinto, lumabas sila sa sasakyan at ipinaliwanag ng siyentipiko sa pulis na ito ang sinaunang burol. Sinasabi sa mga sinaunang teksto na ito ay babangon mula sa kaguluhan at magbibigay ng kanlungan. Samantala, habang inaanalisa ang mga salita ni Jacob, sinabi ni John sa general na ang paghulog ng nuclear bomb sa Stonehenge ay hindi isang opsyon dahil malamang na ang mga bato ay makakaiwas din sa epekto. Nagalit ang opisyal ng militar dahil nagbago ang isip ni John, ngunit huli na para palitan ang desisyon. Iniutos niya ang paglikas ng lahat sa loob ng 160 kilometrong radius kaya ang lahat ng kasangkot sa operasyon ay mabilis na kinuha ang kanilang mga gamit at umalis sa lugar. Habang napapaligiran ng tatlong pulis, maingat na nilapitan nina Jacob at Casey ang pyramid. Biglang natanggal ang kalasag sa kamay ng lalaki at dumikit sa pinto. Doon ay sinabi ng lalaki na ang pinto ay nakaselyo. Pagkatapos ay binaril ito ng isa sa mga opisyal gamit ang isang grenade launcher dahilan para masira ang selyo. Sa sandaling mangyari ito, ang kalasag ay bumagsak sa lupa at ang pinto ay bumukas. Pagdating sa loob ay hindi nakita ni Jacob si Joseph, nagmamadali siyang bumalik sa labas upang tingnan ang kanyang aparato, at napagtanto na nasa kagubatan si Joseph. Sa Operations Center, ang timer ay ipinahayag na ang isang bagong pagsabog ay nalalapit na ngunit walang nangyayari. Sa sumunod na sandali, ang gitnang bato ng Stonehenge ay nagsimulang lumiwanag at umikot ng 90 degrees. Sa oras na yun ay napansin ni Marla na ang sistema ng enerhiya ng mundo ay napupuno na, at kapag nakumpleto na ang prosesong ito ay isang pagsabog ang magaganap kaya inutusan kaagad ng general ang lahat na lumikas sa gusali. Malapit sa kakahuyan habang ginagabayan ng kanyang aparato, patuloy na hinahanap ni Jacob ang kanyang dating kaibigan. Ngunit sa oras na yun ay biglang tumunog ang isang putok ng baril, sumigaw si Casey at hinawakan ang kanyang braso dahil binaril pala siya ni Joseph sa balikat. Mabilis siyang tinulungan ni Jacob na makarating sa ilalim ng puno at inasikaso ang kanyang sugat. Pagkatapos ay tumungo siya sa arkeologo, sinusubukan ang mga tuwiran sa kanya. Ipinaliwanag niya na ang Stonehenge ay isang terraforming device na iniwan ng mga nilalang na dating naninirahan sa mundo. Ngunit naniniwala ang arkeologo na ang kanilang sibilisasyon ay isang nabigong eksperimento kaya kailangan nilang magsimulang muli. Habang nakatutok ang baril kay Jacob, nagpahayag ng panghihinayang si Joseph na ayaw sumama sa kanya ni Jacob. Sa sandaling yun, lumitaw ang isang pulis sa kagubatan na nakagambala sa arkeologo. Sinamantala ni Jacob ang pagkakataon at umatake kaya nagkaroon ng away sa pagitan nila. Hindi nakikita ng babaeng siyentipiko kung ano ang nangyayari, ngunit bigla siyang nakarinig ng putok ng baril. Maingat siyang sumilip at nakita niya ang patay na arkeologo katabi si Jacob na may baril sa kanyang kamay. Pagkatapos kunin ang mekanismo ay umalis sila. Tinawagan ni Casey si John at ipinaalam sa kanya na nakuha na nila ang susi, ngunit kailangan itong maihatid kaagad sa England at bilang tugon ay nabalitaan niyang huli na ang lahat. Gayunpaman, kinumbinsi ni Jacob ang general na bigyan sila ng mas maraming oras at ihinto muna ang nuclear strike. Sumang-ayon ang general ngunit sinabi niyang tutulong lang siya na ihatid si Jacob sa England at hindi siya tutulong sa lugar dahil kapag dumating ang tamang oras ay ibababa na ang bomba saka pinatay ang tawag. Sinabi ng siyentipiko kay Casey na pupunta siya sa ospital. Pagkatapos ng tawag ay nagpasya sina John, Marla, at David na bumalik sa Operations Center para tulungan ang siyentipiko. Kung hindi siya magtatagumpay, ang mundo ay tiyak na mapapahamak. Bago humiwalay kay Casey, ibinigay sa kanya ni Jacob ang kanyang medalya na sinasabi sa kanya na panatilihin itong ligtas hanggang sa siya ay bumalik. Nangako siyang itatago ito para sa kanya. Samantala, si John, Marla, at David ay bumalik sa center at nakita ang timer na mayroon na lamang silang 8 oras na natitira. Samantala, dumating si Jacob sa England, binigyan ng sasakyan,
at sinabing naghihintay si John sa kanya sa center. Sa balita, ang mga ulat ay nagpapakita sa buong mundo ng pagkawasak at sa oras na yun ay biglang ibinahagi ni David ang kanyang mga saloobin sa kanyang mga kasamahan. Kilala pala niya si Joseph at tinutulungan niya ito noon pa man, kahit patay na si Joseph ay plano ni David na ipagpatuloy ang kanyang trabaho at pigilan si Jacob sa kanyang plano sa mundo. Napagtanto ng mga siyentipiko na siya ay isang taksil at naghahanda na para pigilan siya, ngunit binaril sila ni David. Nang makitang malapit na ang tamang oras, iniutos ng general na paliparin na ang eroplano na may mga nuclear warhead, habang si Jacob ay nagmamaneho ng sobrang bilis patungo sa Stonehenge. Habang papalapit siya sa center ay nakita niya si David at sa sandaling yun, ang sugatan na si John ay lumitaw sa kanyang likuran, sumisigaw sa siyentipiko na ang geophysicist ay isang taksil at siya ay armado. Dahil sa puot ay pinatay ni David si John at sinundan si Jacob. Sa himpapawid, ang eroplano ay papalapit na sa target at ang piloto ay humihiling ng pahintulot na magpalabas ng missile. Wala nang 3 minuto ang natitira sa timer at si Jacob ay nagmamaneho patungo sa Stonehenge, habang si David ay nakasunod sa kanya at sinusubukan na patayin siya. Samantala sa kalangitan, ang eroplano ay handa na upang ilabas ang missile gayunpaman, natuklasan ng piloto na hindi matukoy ng sistema ang target at nagpasyang ihulog ang bomba sa makalumang paraan. Malapit na si Jacob sa mga bato, ngunit bago pa man makarating sa mga ito ay huminto ang kanyang sasakyan. Nagsimula siyang tumakbo patungo sa target, ngunit binaril siya ni David at tinamaan siya sa binti. Inipon niya ang lahat ng kanyang lakas upang tumayo at patuloy na tumakbo. Ngunit muli siyang binaril ni David kaya siya ay bumagsak sa tabi ng gitnang bato. Ang general ay alam na ang magnetic interference ay hindi pinapagana ang sistema ng eroplano, at ang piloto ay inilipat ang setting sa manual release. Nababalisa ang general dahil 1 minuto na lang ang natitira at hindi pa natatamaan ang target. Sa mga huling segundo ay pinakawalan ng eroplano ang missile at sa sandaling iyon ay nakuha ni Jacob ang kanyang lakas at sinubukan na tumayo. Ngunit pinigilan siya ni David na gawin yun at kinuha ang mekanismo mula sa kanya. Si Jacob ay tumingala sa langit at nakita niya ang bomba na patungo sa mga bato, at sa isang magiting na pagsisikap ay pinilit niya ang sarili na tumayo. Hinawakan niya ang braso ni David at inilagay ang susi sa gitna ng bato. Isang nakakabulag na asul na liwanag ang nakita nila, ito ay tumama sa kalangitan at sinira ang nuclear warhead. Ang liwanag ay nawala, at ang Stonehenge ay bumalik sa normal nitong anyo. Ang mga broadcast ng balita ay nag-uulat na ang mga lindol at pagsabog ng bulkan ay huminto, at sinabi ng mga climatologists na ang atmosfera ay magiging maayos sa loob ng ilang taon. Sa ospital ay nakaupo si Casey sa kanyang kama at nagbabasa ng pahayagan, at sa isa sa mga ito ay nakahanap siya ng isang artikulo tungkol kay Jacob na nagsasaad na isinakripisyo ng siyentipiko ang kanyang buhay upang iligtas ang planeta. Makalipas ang ilang buwan ay umupo si Dr. Casey Lead sa kanyang studio, nagpasya siyang ipagpatuloy ang palabas sa radyo na minsan niyang pinangunahan. Salamat sa panonood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!